Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisa, buhay at napakamakapangyarihang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo mga kapatid. Awitin po natin ang bilang 168 sa atin pong mga himnaryo. Kung ang Diyos ang kakampi, sinong laban sa atin? Di ako matatakot, mundo may sa hirap at hilahil, pangamba at lagim, sa Kanya'y dumalangi, kagyat kang diringgin. Di tayo matitiis sa pagkalingaling, pagka siya ang may ibig, tagumpay kami. Alalay niya'y lalagi, kung lakad ay matuwid, kaya nga't magpumili, gawin Kanyang nais. Hawakan mong mahigpit, aral na malinis, buhay mo'y nakasalig sa pagpupumili. Sana'y maging ligaya, kaaliwan tuwina, patupad sa utos niya ng angkinang gloria. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Aawitin po naman natin ang 144 sa atin pong mga Ikaw ba ay pumasok? Ikaw ba ay pumasok sa iglesia ng Diyos? Pastor mo ay si Jesus, iyong pagkaingatan. Huwag mong pababayaan, ikaw ay sasamahan. Kung mamahaling tunay, si Jesus siyang hari.
tulungan sa aling kahinaan. Lakad ay alagaan, tagumpay ng makamtan. Patuloy po nating purihin at luwalhatiin ang dakila at banal na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang awit na lamang po, mga kapatid. Awitin po natin ang 169 sa ating mga himnaryo. Kami tupan na wagli sa pintuan ng langit, salay ko sang inibis sa mundo ng pasakit, kaya tanggapin naman anak mong nagkasala. Huwag bayaang mawagli ang anak mong nagbalik. Panaho'y mapanganib, kukupin mo ng labis anak mong sakdalugis. Tanggapin hanggang langit, kapit upang naligaw sa liwanag ng ilaw. Bigat ng kaaway hanggang sa mapipilan, kaya't abutin, Ama. Anak mo nagdurusa, tanggapin mo po, Jesus. Yan sa Iglesia ng Diyos, kapatid kong nalugmo sa sala ng sinuko. Ingatan mo po sila sa kulungan mo, Ama.
Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin natin, sambahin, lumanalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na maawain. Angeles kay taasan na pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatwidbaga sa mga looban ng bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng bawat bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, pinagpipitaganan po naming mga magulang, sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Unang-una na nga po,
sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Tulad po ng sinasalita ng Panginoong Hesukristo, siya po ay hindi nagkatawan tao kung hindi upang una sa lahat, hanapin muna ang mga nawawalang tupa sa loob ng bahay ni Israel. Kaya naman, maging sa atin sa huling araw, ibig po ng Diyos na ating sundin ang kanyang mga halimbawa na iniwanan bago natin hanapin ang ibang kaluluwa sa labas ng ating bahay. Unahin muna natin ang ating una sa lahat, ating kaluluwa, ang ating asawa, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Charity begins at home. Ang pag-ibig po, kailangang magpasimula muna sa ating sariling kaluluwa at sa ating mga mahal sa buhay. At pagkatapos, sa awa tulong ng Diyos, kakasangkapanin tayo para naman hanapin, dalhin sa kaliwanagan ang mga hentil o ang mga pagano, ang mga mananamba sa mga larawan. Tayo magiging ilawan para sa kanila, para sila po naman ay ating maturuan kung paano nga ang matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos. Binabati rin natin ang lahat ng ating mga kaibigan na hanggang ngayon hindi pa po nagsasawa sa pakikipagkaisa sa atin, at sa lahat ng ating mga kapatid sa iglesia, sa mga tunay na mananamba sa Diyos. Ang Panginoong Diyos po lamang ang nakakakilala kung sino-sino sila at kung sino-sino tayo. Datapwat hayag na sa atin ay ipinakikilala na meron tayong tunay na mga kasama na kahit na sila nga po ay matatanda na, talagang hindi mo sila maiaalis sa pakikinig ng mga aral sa loob ng iglesia. Pangunahin na nga po ang ating pinakamatandang kapatid sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, si kapatid na Concepcion Tenedero. Kaya naman, sa gabi pong ito ng Huwebes, binabati po namin kayong lahat, pati ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga kasangbahay, at nangakikilala tayo ng Diyos kung sino-sino nga tayo. Sa Huwebes po ng gabing ito, ngayon po ay ika-30 ng Mayo, May 30, 2013. Ihanda na po natin muli ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa, gunitain natin, pag-aralan natin ang mga nakalipas na mga araw kung paanong hindi tayo ipinaubaya ng Diyos sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa luha, kalumbayan at mga kapighatian. Mana pa, kahit na tayo ordinaryong mga tao rin naman, ako, nagkasakit din ako, si kapatid na Rosita, ang aking mga anak, ang aking mga mahal sa buhay, maging si kapatid na Prospero, may mga sakit kami, pero ilang araw ang muling nagdaan, sa awa at tulong ng Diyos, naririto, buhay pa rin tayo, malalakas, at meron pa rin tayong pananampalataya, na walang makakapigil sa atin sa paglilingkod na ito sa ating Ama at Diyos na tagapagligtas na ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po kautangan natin sa gabing ito na una sa lahat, ihandog natin ang ating kaluluwa, ang ating puso, isipan, higit na nga ang ating mga pakikinig sa banal na Huwebes na ito, sapagkat ang pinakamahalaga sa atin ang pakikinig. Dito po nanggagaling ang pananampalataya, at sa pananampalataya, kung ito'y ating tinutupad, ito ang magbibigay sa atin ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan. Tulad po ng ating kinagagawian, ang wika po sa Pilipos
upang sa pangalan ni Kristo Jesus, ititiklop natin ang ating mga tuhod at ang bibig nating ito, kakasangkapanin natin upang magpahayag, magpailang lang sa Kanya ng una sa lahat ng ating mga pagsamba, pagpupurit, pagluwalhati sa Kanyang pangalang Kristo Jesus at ng ating pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan niya sa atin at hihingi rin tayo sa Kanya ng pamamatnubay upang tayo'y pakainin niyang muli ng isang masarap na pagkain na hindi napapanis ang Kanyang mga salita na tatagal hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon po naming Diyos sa napakamalinis, sakdal at napakamakapangyarihan na pangalan mo pong Kristo Jesus. Itinitiklo po namin ang aming mga tuhod, ipinaiilang lang namin sa iyo ang amin pong mga taos sa puso naming mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat po sa maraming mga araw na pinalipas mo pong muli sa buhay naming mga magkakapatid, mga mag-aanak at mga magkakaibigan. Salamat po na hindi mo kami binabawian pa ng aming mga hiram na buhay. Salamat, Amang Banal, patuloy mong pinagbubuksan kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran, pinakakain mo po kami, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming mga lupang pangangatawan, at higit sa lahat, Ama naming Diyos, maraming salamat po. Lalo mo pa ring dinaragdagan, pinatitibay sa amin, ipinaliliwanag sa amin ang aming mga pananampalatayang minsan lamang ibinigay mo sa aming mga buhay. Panginoon po naming Diyos, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, nalalaman mo kung paanong ginugol namin ang aming mga hiram na buhay sa mga araw na ipinautang mo po sa amin. Mga abang tao kami, Ama, kung kami po'y nangagkulang at nangagkakasala sa iyo, kung hanggang ngayon hindi pa namin naaabot ang iyong kaluwalhatian, huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami paringgan at pakainin ng iyong mga banal na aral. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Ama, sa Huwebes ng gabing ito, hindi po kami humihiling sa iyo na bigyan mo kami ng mga kayamanan, ng kapurihan at karangalan na hindi namin madadala kahit na sa aming mga libingan. Isang bagay lang ang lagi mong mapapakinggan sa amin. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Patibayin mo po ang aming mga pagkakilala at kahabagan mo po ang maraming mga kaibigan namin at mga kapatiran at mga mahal sa buhay na hanggang ngayon po'y pinanghihinaan pa ng mga kalooban at hindi pa lubos matanggap ang iyong kagilagilalas na katotohanan. Giyagisin mo po sila't dalawin sa araw-araw, katukin mo po ang kanilang mga puso, at tulungan mong sila man ay lubos na makakilalang ikaw nga ang nag-iisang Diyos na buhay, na marapat naming paglingkuran at pagtapatan hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Ama, idinadalangin din namin sa iyong kaawaan at kahabagan mo rin ang aming mga katawang lupang ito, lalo na nga po una sa lahat, ang iyong lingkod na patuloy nang tumatanda, nanghihina at kinakapitan ng iba't ibang karamdaman. Panginoon, maawa ka po sa kanya. Amang Diyos, tulungan mo pong lumawig pa ang kanyang kagaling at kalakasan.
hindi po upang gugulin sa pagtatampisaw sa mga kalayawan at kasalanan, kung hindi upang Ama ang ilaw na ibinigay mo sa Kanya'y wag lamang niyang maipahayag sa Kanyang mga mahal sa buhay, kung hindi tutulungan mo lamang bibigyan mo ng katapangan at lakas ng kalooban, ito po'y patuloy pa niya at naming lahat maipahayag sa mas maraming mga taong hanggang ngayon po'y naglilingkod pa rin sa mga Diyos-Diyosan, sa mga utos at aral na tiwali sa iyong mga banal na kalooban. Maawat mahabag ka rin po, Panginoon, kay kapatid na Rosita, gayon din kay kapatid na Prospero at kapatid na Glenda, higit na nga po sa lahat, sa pinakamatanda at minamahal naming kapatid na si kapatid na Concepcion Tenedero. Aman Diyos, lalaksan mo po ang kanyang katawan. Dagdagan mo pa po, Panginoon, ang kanyang pagkakilala. Dagdagan mo rin sana ang kanyang mga araw upang si kapatid na Concepcion magsilbing tanglaw sa lahat ng kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At saan man dako ng sanglibutan sila nangaroroon, iingatan mo po't papatnubayan. Kahabagan mo rin po si kapatid na Floro Dator, si kapatid na Robert at Mercedita Haney. Hindi mo rin pababayaan si Olivia Raimundo, si kapatid na Mirna Gonzales, si Abelino Gonzales Jr., higit na nga po si kapatid na Expectacion Valencia. Kahabagan mo po siya, Panginoon. Tulungan mong maipaabot din niya ang lahat ng iyong katotohanan sa kanyang mga kaibigang nagtitipon sa kanilang tahanan upang mag-aral ng iyong mga banal na salita. Tawagin mo po sila, Ama, at kahabagan mong paunawaan mo rin po ng iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ama, sinasamot idinadalangin namin sa iyong huwag mong pababayaan lahat po ng aming mga anak, mga manugang, ang mga kaibigan namin, at ang mga kapatiran naming meron pang mga kabataan. Huwag mo rin po sanang iwawalay sila sa iyong makapangyarihang paningin, katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Mahahabag ka rin po kay JC, kay BJ, kay JR, kay John Matthew, kay Paul Noren, kay Sarah, kay Micah, kay Laika. Ama namin Diyos, maging kay Daniel at David Valencia, kay Abner at Enrico Gonzales, kay Prospero Gonzales Jr., kay Chuchay, kay Pinky at kay Philip, kay kapatid na Jacob Gonzales, kay Shannon, kay Ana Lira. Ama naming Diyos, lalong-lalo na po kay kapatid na Bayan Gonzales, tutulungan mo po at maaawat mahahabag ka, Panginoon naming Diyos, sa kanyang malayong dakong kinaroroonan doon po sa Canada. Hindi mo po siya pababayaan, maging ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. At itutulot mo, Panginoong, papagharian siyang lagi ng iyong mga aral at ng iyong mga palatuntunan, maging tapat siya hanggang sa huling sandali ng kanyang hininga sa ibabaw ng sanglibutan. Panginoon, kahabagan mo po si kapatid na Flor Bautista na naroon po sa malayong dako ng gitnang silangan. Gayon din po si kapatid na Rosemary Lucerna Gonzales. Panginoon, sila na mga minamahal namin sa buhay, si Shannon at si Analira, na malayo sa amin, tulungan mo po sana sila, Panginoon. Huwag mo sanang iwawalay sa iyong makapangyarihang paningin. Ilayo mo po silang lahat sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman at sa kanilang mga paglalakbay upang humanap ng kakainin sa araw-araw. Huwag mo sanang ibigay sa kamay ng hostisya sa mga masasamang taong naroon sa kanilang kinaroroonan. At sa bawat paglabas at pagpasok nila sa kanilang mga pinaroroonan at sa mga tahanan, sa kinahapunan po'y isisilong mo pong lahat sila na may buhay at kapayapaan sa loob ng kanilang mga dampang tahanan. Ama, kahabagan mo rin ang lahat ng ari-arian at mga tahanan, sasakyan,
mga mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan ng bawat isa sa amin. Huwag mo po sanang ipagkakaloob sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa masasamang mga taong nakapalibot sa aming mga tahanan. Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, aming lubos na sinasampalatayanan, gagabayan mo pong muli ang iyong anak. Tutulungan mo po't gagawin mong isang mabuting kasangkapan, linisin mo po ang kanyang puso. Banalin mo po ang kanyang isipan, kanyang maipahayag lamang kung ano ang iyong kalooban sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang maghari sa amin, at kung mapakinggan namin, huwag kaming mag-alinlangan. Ikaw nga ang aming Panginoong Jesucristo, na sa huling araw na ito'y patuloy na gumagabay at pumapatnubay sa amin. Ang lahat po ng ito'y idinadalangin namin sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At atin na pong ihanda ang ating mga banal na kasulatan. Higit na nga po ang ating pakikinig sa banal na aralin na ibig po na ituro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa Huwebes po ng gabing ito. At ang atin pong paksa sa Romanos po 7:24, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Dito po sa paksa nating ito ang nagsasalita o ang kinakasangkapan ng Diyos. Walang iba kung hindi si Apostol Pablo, na siya pong isinugo ng Diyos sa kahentilan. At ito nga pong aral na ito ay para sa Iglesia ng Diyos na nasa Romanos 7:24. At ito po para sa lahat ng mga anak ng Diyos o sa kanyang iglesia, higit na nga po sa atin sa huling araw. Ibig po ng Panginoon na ating namnamin, kumbaga sa pagkain, lasahan natin ang sarap ng salita ng Diyos. Abang tao ako. Alam po natin tayo talagang mga aba. Una na nga, tayo po ay nilalang mula sa alabok ng lupa. At nalalaman natin, tuntungan lang ng Diyos ang lupain, ang sanglibutang ito. Ang luklukan niya, ang langit, yung trono niya. At ang sanglibutan, tuntungan ng paan ng Diyos. Kaya tayo po mga tao, hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Tayo po ay mga aba. Pag sinabing aba, walang kaya, walang silbi, walang tinatawag na kapangyarihan. Kaya nga sabi sa paksa natin, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Sa paniwalaan po ninyo at sa hindi, tayo po talagang walang kaligtasan. Tayong mga tao talagang hindi maililigtas, ninuman, maging ng ating mga sarili sa tinatawag na kamatayan. Kaya ibig nga ng Panginoong Hesukristo, pag-aralan natin. At sa pakikinig nga, dumarating ang pananampalataya. At ang pananampalataya, ito po ang magbibigay sa atin ng kaparaanan kung paano natin maililigtas sa kamatayan itong ating mga katawan, itong ating mga pagkatao. Sapagkat ito po ay tanong na nagpapaliwanag, hayaan pong ulitin ni kapatid na Cirilo ang ating paksa. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Tanong po ito na nagpapaliwanag. Sa makatwid, ito'y may katiyakan na maging si Apostol Pablo man, umaamin siya man ay abang tao, at tayong lahat na mga tao, tayo'y lahat galing sa alabok ng lupa. Hindi tayo makapagliligtas
ng ating mga sarili, mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid, kung ang pag-uusapan po ay ang tinatawag na kamatayan. Kaya nga para lubos nating maliwanagan, tunay nga po baga na walang taong hindi mamamatay, at bakit nga po dumating pa sa ating mga tao ang kamatayan? Maraming ang mga taong nagsasabi, kapag itinuturo natin ito sa mga propaganda, sa mga pangangaral sa bayan-bayan, bakit ba naman ang Diyos na ipinakikilala ninyo, Mr. Gonzales, ay gumawa ng mga tao? Kalarawan pa niya, pero hindi rin pala magkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya nga po tayo nag-aaral, kaya nga po tayo nagbabasa, kaya nga po tayo nagsasaliksik, para malaman natin, meron bang tinatawag na kaparaanan para yung pagiging mahina nating mga tao maging malalakas tayo at mailigtas natin sa kamatayan ang ating mga pangangatawan? Kaya nga ang tanong natin, bakit nga po kaya? Ano bang dahilan? At ang tao'y sinapit pa o sumasapit pa sa kanyang kamatayan. Buksan natin ang Romanos 5:12. Ganito po ang pagpapaliwanag. 5:12 ng Romanos. Kaya nga kung papaano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito, ang kamatayan nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkakasala. Dito po napakaliwanag Ang ibig ipakilala rito, talagang ang tao talagang nung una hindi sana mamamatay. At alam po natin yan, sa lahat nga ng nilalang, tayo lang ang binagyan ng larawan ng Diyos. At tayo po iginawa pa ng halamanan ng Eden. At alam natin sa halamanan ng Eden, walang kapighatian, walang kamatayan, walang luha, walang kalumbayan. Kung sinunod ng ating mga magulang ang utos ng Diyos. Kaya nga, tayo, na nung araw sana maluwalhati katulad ng Diyos, pinasok daw po ng kasalanan. Kung paanong sa pamamagitan ng isang tao, alam natin kung sino yung isang tao na tinutukoy. Yun po ang ating ina, si Eva, na nagpadaya sa matandang ahas sa Diablo at Satanas. At kung magkagayon nga, pumasok ang kasalanan sa ating ina, at pagkatapos nga ipinakain din, tinukso din ni Eva, si Adam, pumasok ang kasalanan sa kanilang dalawa. At dahil dito, mga kapatid, naranasan na maging natin mga tao sa huling araw. Bakit? Sapagkat magmula noon hanggang ngayon, ang lahat po ng mga tao ay nangagkakasala. Ngunit ibig kong muling sariwain sa ating lahat, mga tagapakinig po namin, na hindi po natin minana yung kasalanan ni Eva at ni Adam. Kung babasahin natin muli ang 18:20 ng Ezekiel na mga talatang binasa sa atin ng nakalipas na linggo, ang kasalanan ng ama hindi mamanahin ng mga anak. Ang kasalanan ng anak hindi mamanahin ng mga magulang. Ang katwiran o kabanalan ng matuwid ay isa sa kanya. Ang kasamaan o kasalanan ng masama ay isa sa kanila. Hindi ko minana yung kasalanan ni Eva at ni Adam. Maniwala kayo mga kapatid, hindi natin minamana ang kasalanan ng ating mga magulang. At napakinggan nga natin sa Exodus, sa kanyang 20:4, aking dinadalaw ang katampalasanan o ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na sali ng kanilang lahi. Naliwanagan natin yon. Na kung ang mga anak natin
talagang kung anong ginawa ng mga magulang, gayon din ang gagawin nila. Yan, dadalawin ng Diyos yun. Pero kung ang mga anak natin, nang magkaisip sila at magsilaki na, hindi na ginaya yung mga pagsamba sa mga birhen, sa mga santo, sa mga Lorenzo Ruiz na yan, yung mga anak natin, hindi sumamba sa larawan at hindi gumawa ng kalikuan, mabubuhay po ang mga anak natin. Hindi po dadalawin ang ating Panginoon Diyos. Kaya yung kasalanan ko, mga kapatid, kung ako man ay nagkasala at hindi ginawa ng aking mga anak nang sila'y magkaroon na ng mga pag-iisip, sapagkat alam natin, kapag ang bagong panganak namatay, hindi po magiging tiyanak, hindi po magiging demonyo, na kamukha ng itinuturo ng simbahang kinagisnan. Ang mga anak natin, kapag namatay, kahit na hindi na kumpilan yan, wala namang kumpil-kumpil sa Biblia. Yan po, mga anghel ng Diyos sa langit. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, sa mga batang ito, ang kaharian ng langit. Kaya, inaalis sa atin sa huling araw yung mga aral na iyon. At dito po, ang minana natin hanggang sa huling araw na ito, kahit na hindi tayo ang orihinal na nagkasala, hindi yung kasalanan ni Eva at ni Adam. Alin? Yung sumpa ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoong Diyos sa sandaling iyong susuwayin na ikaw ay kakain ng bunga ng pagkakilala ng masama't mabuti, walang pagsala na ikaw ay mamamatay. Yung kamatayan sa laban, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga maging yung mga batang maliliit, bagong silang, hindi ba maraming mga bata, yung mga neonates, bagong panganak, namamatay na. Pero hindi ang ibig sabihin nun, makasalanan sila, o ang ibig sabihin, sila'y pupunta sa impyerno. Hindi, yun mga anghel ng Diyos. Sa makatwid ang minana natin, yung sumpa sa ating katawang tao, na dahil nga sa pagsuway ni Eva at ni Adam, mga kapatid, nagdanas tayong mga tao ng kasalanan. Bakit nga po? Dahil nga po, mga kapatid at mga magulang, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, 6:23 ng aklat ng Romanos din. Ngayon, tanong natin ay ito, ano nga ang katunayan na tumatagos maging sa atin sa huling araw na ito, 2013, ang kamatayan ng laman, kahit na tayo mga banal, kahit na tayo sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, merong sa ating talagang ibig magpakabanal at lumalayo sa kalikuan at kasalanan, pero namamatay pa rin, nagkakasakit, inililibing pa rin. Bakit nga? Tunay ba na talagang kahit na banal tayo sa huling araw, mamamatay pa rin tayo sa laman? 5:14. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam. Ito po, naiintindihan na natin, no? Naghari ang kamatayan kay Adam. Hindi na binanggit si Eva. Alam po ba ninyo kung bakit? Sapagkat si Adam, ang presidente ng kanyang bahay, siya ang lalaki, siya ang unang nilalang ng Diyos. Si Adam nadamay lang sa kasalanan ni Eva. Tinukso lang ni Eva. Pero dito'y ibig ipakilala ng Panginoon Diyos, ang lalaki ang presidente ng kanyang bahay. Sa makatwid, command responsibility. Siya ang may pananagutan sa kanyang tahanan. Kaya dito sa talatang ito, hindi na binanggit ang si Eva. At ibig kong malaman natin, ito rin ang dahilan kung bakit ang mga babae hindi ipinahihintulot ng Diyos na mangaral sa templo ng Ebanghelyo. Kaya ayaw ng Diyos na ang babae maghahari-harian sa loob ng iglesia. Bawal na bawal po yan, mga kapatid. Pero ang pinag-aaralan natin ngayon, bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam, sapagkat command responsibilities niya yun Yung pagpasok ni Satanas kay Eva, asawa lang niya si Eva, katulong lang niya. Hanggang kay Moses, kahit doon, kanino? Sa atin sa huling araw, kahit doon sa hindi nangagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, sumasapi tayo sa tinatawag na kamatayan. Kaya hindi dahilan yung sabihin natin
Panginoon, hindi naman po kami ang sumuway sa kautusan mo. Ang aming mga magulang, si Eva at si Adam, bakit pati kami magkakaroon ng karanasan ng kamatayan? Napakaliwanag po. Bagaman ang kamatayan naghari mula kay Adam hanggang kay Moses, kahit noon, kanino sa atin, na hindi nangagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam. Ito'y nagpapaliwanag na magkakaroon tayo ng kamatayan, tago sa atin, hanggang sa kahuli-hulihang tao na isisilang sa ibabaw ng sanglibutan. Ngayon, ang tanong po natin ay ito, ano po baga ang siyang pinakabanal na dahilan nga? At ipinahintulot ng Diyos na ang tao'y magdanas ng kamatayan. Alam natin na nothing will happen without a cause. Walang bagay na mangyayari na walang dahilan. Ang lahat ng bagay, bunga lang ng dahilan, mga kapatid at mga tagapakinig. Ano nga ang dahilan? Buksan po natin ang Romanos pamanden sa 3:23. Ano talaga ang pinakapangunahing dahilan na naganap sa ating mga magulang at nang dahil sa kanila, dumaranas pati tayo na hindi naman kasama nila sa pagkakasala ng kamatayan sa laman. Romanos 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang talagang punong dahilan. Ang alin? Tayong mga tao hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Noong araw po si Eva at si Adam nasa kaluwalhatian ng Diyos. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay walang kamatayan. Ang kaluwalhatian ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, mga tagapakinig po namin. Kaya nga, kung sinunod sana ni Eva at ni Adam, na huwag kayong lalapit man lamang sa bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti, hindi sana naalis ang kaluwalhatian ni Eva at ni Adam. Saan? Sa kaluwalhatian o sa buhay na walang hanggan. Nung araw, wala sana tayong kamatayan Yan po ang naging dahilan. Sinuway. At hindi rin natin masisisi si Eva at si Adan. Galing nga po sa putik Abang tao ako, ang wika ni Apostol Pablo. Abang tao si Eva at si Adam. Bakit? Sila nga ang orihinal na kinuha sa putik, sa lupa. At dahil nga rito, naroon naman sa halamanan din itong matandang ahas, ang Diablo at Satanas, na ito ang presidente ng lahat ng kasinungalingan sa lupa. At nalaman natin yan, yung demonyo na yan, yung impacto na yan, yung masamang espiritu na yan, na dati kanang kamay ng Diyos sa langit, si Lucifer, yan ngayon ang nasa puso at isip ng maraming mga tao na masasama ang kanilang mga kalooban, pinagsasamantalahan ang mga anak ng Diyos. At yan ang espiritu. Una na nga nung nakaupo doon sa tinatawag na Batikano, yung Papa sa Roma. Yan ang masamang espiritu. Di ba nyo alam, yan mismo ang demonyo? Yan po talagang antikristo. Sa paniwalaan ninyo sa hindi, huwag kayong magagalit sa akin. Kayong mga kaibigan namin. Hindi namin kayo tinuturuan ng mali. Manapay ibig namin na kayo man makaunawa ng katotohanan. Kaya nga, balikan natin ang ating paksa. Ang lahat nga po ay nangagkasala at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, 3:23. Dahil nga po, ang dahilan, sinuway nila. At kung hindi sana sila sumuway, hanggang ngayon, hanggang 2013, ngayon sa uling araw na ito, maluwalhati tayo. Nandun tayo siguro sa paraiso ng Diyos, sa halamanan ng Eden, dito sa lupa, sa kaharian ng Diyos. At wala tayong mga kamatayan, hindi sana tayo naghihirap. Wala sanang gera, walang digmaan, walang patayan, walang pag-aalit, walang hindi pagkakaunawaan. Lahat harmoniously living under the guiding lights of the Lord. Wala nga po nagpatukso nga po si Eva. At pagkatapos, tinukso ni Eva si Adam. Ngayon,
Ang mga katanungan pa po naman natin, yayamang ang pinag-uusapan natin ay kamatayan. Ilang uri nga po baga ang kamatayan nating mga tao? Nabanggit ko na po kanina, mamamatay ang katawang lupang ito dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano pang mga pagpapatuloy? Romanos o pagpapatunay. Romanos 7:5. Sapagkat nang tayo ay nangasalaman, makinig tayo mabuti Dito ang nagsasalita si Apostol Pablo. Makinig kayo. Ang kausap ni Apostol Pablo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na naroon sa Roma. Si Apostol Pablo po ang nagtayo ng Iglesia ng Diyos sa Romano, sa Roma. Hindi po si Pedro. Ayan, isang malaking kasinungalingan na naman yan ay tinuturo nitong matandang ahas, nitong Diablo at Satanas, nitong Papa sa Roma. Ang pangaral nila, si Pedro daw nagtayo ng iglesia doon sa tinatawag na Roma. Wala po. Nang si Pedro po, dalhin sa Roma nang ipako na siya sa cross. Humigit kumulang anyo 70, ayon sa tala ng kasaysayan ng kanyang buhay. Ipinako sa cross, pagkatapos sinibat, pagkatapos ibinaligtad, at nang naririnig nilang buhay pa si Pedro, binuhusan pa nila ng gasolina at pinagliyab pa ang katawan lupa ni Apostol Pedro. Pero hindi po siya nangaral ng iglesia, hindi po siya nagtayo ng iglesia sa Roma. Si Pablo po, mga tagapakinig po namin, ano nga ang sinasabi ni Apostol Pablo? Anong katunayan? Na ang unang kamatayang binabanggit ay sa kamatayan sa laman? Sapagkat nang tayo nangasalaman, ayan po, ang mga pintuang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Dito'y may pinakikilala si Apostol Pablo na nung tayo'y mga salarin pa. Ibig sabihin, nabubuhay pa tayo. Nabubuhay pa sa kalikuan. Sinusuway natin ang mga kautusan. Tayo po ay nagsipagbunga ng kamatayan. Saan? Sa laman. Nang tayo nasa laman pa, namatay ang ating mga laman. Ang ibig sabihin ng dahil tayo po ay naging mga salarin. Hindi tayo naging tapat sa mga kautusan. Mga kapatid, dito ipinakikilala lamang ni Pablo, hindi pa po siya patay dito, pero sinasabi niya, tayo. Ibig niyang sabihin, tayong lahat, kung nangabuhay tayo sa pagsalangsang, kamukha ni Adam at ni Eva, mangangamatay tayo sa laman. Yun ang tinatawag na unang uri ng kamatayan. Yan ang unang kamatayan, ang kamatayan sa laman. Ngayon, meron pa po bagang ibang uri ng kamatayan? Alin po baga naman? Ito kung mayroon, Hebreo 9:23. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, yan, unang kamatayan niya, no? Kamatayan sa laman. Bakit? Sa 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa laman. Ayan, patay tayo sa laman. At kung paano, Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang tinatawag na paghuhukom. Meron pong tinutukoy muna na paghuhukom. Alin po bagay ang paghuhukom na yan? At anong kinalaman ng paghuhukom sa tanong natin? Meron pa bang ibang uri ng kamatayan? Buksan natin ang Apokalipsis 20:12. At nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. Putulin ko muna. Nalalaman po natin, mayroong mga aklat tayong mga tao sa lupa. Una-una, kung natatandaan ninyo yung mga aralin natin, meron tayong aklat ng mga gawa. At ang sumusulat nito, yung ating mga anghel de la guardia. Ang bawat isang tao may anghel na kasama. Sa bawat sandali, sa bawat oras. Yan po ang tinatawag na konsensya, conscience.
Yan ang nakatago sa ating puso. At meron din namang isang wika nga anghel din, ni Satanas naman. Konsensya din yan. Yan ang bumubulong sa atin. Ang ibinubulong ng mga angheles ni Satanas, magnakaw ka, pumatay ka, makiapid ka, mangalunya ka. At ang lagi namang ibinubulong sa atin ng mga anghel na isinugo sa atin ng Diyos, mga kapatid, huwag kang makiapid, huwag kang mangalunya. Itong mga salita ng Diyos, ito'y mga anghel. Sa paniwalaan ninyo, hindi ito. Kaya kailangan ng pakikinig ng mga salita ng Diyos. Sapagkat kung susundin natin, ito'y gabay ng ating mga buhay at ng ating kaluluwa patungo sa buhay na walang hanggan. At kung susuwayin natin, naghahari sa atin sino? Ang mga anghel ni Satanas. Meron tagasulat. Merong anghel ng Diyos, isinugo sa bawat tao, kasama sa ating mga puso, sa ating mga konsensya, sumusulat sa aklat ng ating mga gawa. At alin nga yan? Yan nga po ang nangabuksan. Kailan? Sa ikalawang pagparito sa araw ng paghuhukom ng Panginoong Jesus, alam natin. Apokalipsis 20:12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan. Nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat. Meron pang ibang aklat. Na siya namang aklat ng buhay. Ang una, aklat ng ating mga gawa. At ang ikalawang aklat naman ng buhay. Alin ito? Alam natin yan. Aklat ng mga pangalan ng mga banal na nagtapat hanggang kanilang kamatayan. Ano nga nangyari? Sa tinatawag na araw ng paghuhukom na ipinakita sa mga pulo ng Patmos sa aklat ng Apokalipsis kay Juan Apostol. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kani-kanilang gawa. Mga kapatid, ang wika. At ituloy natin sa 20:14 Apokalipsis, at ang kamatayan at ang Hades ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid baga ay ang dagat-dagatang apoy. Yan. Pagkatapos ng kamatayan sa laman, kamukha sa sinasabi sa Hebreo, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na misa, 9:27, mamamatay tayo. Ililibing muna tayo at alam natin matutulog tayo sa ating mga libingan. At sa ikalawang pagparito nga, sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 18, ang Panginoon din ang bababang mula sa mga langit. May tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo. Ayan, ako, kayo, sa iglesia ng Diyos. Kung namatay tayo sa iglesia ng Diyos, sa lahat ng gawang kabanalan at mababasa sa aklat ng ating mga gawa, na tayo hindi lumiko ng landas, na tayo nanatiling mga banal sa paglilingkod sa Kanya, unang mga bubuhay na maguli sa mga patay. Mga kapatid, at kung paanong merong unang kamatayan sa laman, meron din namang unang pagkabuhay na maguli. At sa Apokalipsis, hindi ko nababasahin, tayo ang aagawin na sa tinatawag na mga alapaap, unang mabubuhay ang mga iglesia ng Diyos na mga nagbanal. At kung magkagayon tayong nangabubuhay, Tesalonica rin po, unang Tesalonica sa kanyang 4:16 hanggang 18, kung magkagayon, kung nabubuhay pa tayo, kapatid na Konsepsyon, alam ko po, 90 mahigit na kayo. Nawa, loobin ng Diyos, tayong matatanda, buhay pa sa ikalawang pagparito. Nawa ay loobin ng Panginoon, tayong matatanda. Pati si kapatid na Prospero at ang ilan sa atin na matatanda na pero nagtatapat pa rin. Hari nawa, buhay pa tayo. Gayon din kayo kapatid na Mirna na may mga kabataan pa man din. Kayo kapatid na Avelino. Kayo kapatid na Ekspektasyon. Sana'y buhay pa tayo at ang lahat ng ating mga anak mong sila'y makakasama natin sa paglilingkod na ito at magbabanal din, aagawing kasama ng mga unang nangamatay sa paglilingkod sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi sila mauuna sa atin. Aagawin din tayo ng mga alapaap kasama nila. At tayo po makakasama ng Panginoon doon sa tinatawag na araw ng Sabat sa langit, the final Sabbath,
1,000 years. Magpapahinga muna tayo ron. At pagka nakapagpahinga na tayo ng 1,000 taon, bababa ang bagong langit, ang bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Mga kapatid, at kung magkagayon, bubuhayin naman after 1,000 years itong mga salbahe, itong mga pinagtatawanan tayo, itong mga lumalait sa atin, itong nanatili kay Birhen Maria, itong nanatili kay Lorenzo Ruiz, itong humahalik sa mga papa sa Roma, ito na mga masasamang mga tao na kanilang winalang halaga ang Panginoon Diyos, sumamba sa mga larawan. Bubuhayin naman sila. At pag nakita nila tayo naroon sa kaluwalhatian ng Diyos, sasampayan sa bagong Jerusalem, aagawin sa atin, pero hindi sila magtatagumpay. Diyan na nga, ibubugso ng Diyos ang kanyang galit. Pauulanan sila ng apoy at asupre. At ito mismong sanglibutang ito'y magiging dagat-dagatang nagniningas na apoy. Mga kapatid, ito ang ikalawang kamatayan. Kaya nga merong ikalawang kamatayan, ang impyerno, kamatayang walang katapusan. At meron ding ikalawang pagkabuhay, ang pagkabuhay naman ng masasamang mga tao. Napakaliwanag po, napakaganda. At sino-sino pa? Itong mapapatapon sa impyerno. 20:15 ng Apokalipsis din po. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, ibinulig sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid, mga magulang at mga kapatid, kapag hindi nasama ang pangalan natin sa aklat ng buhay, impyerno rin tayo. Sa atin pong mga huling katanungan, ngayon po, ano nga po ang paraan para tayo magkaroon ng wika nga, ng kakayahan, kapangyarihan, mailigtas natin ang ating sariling mga pagkatao at mga kaluluwa? Sino nga po baga lamang, ayon kay Apostol Pablo, ang makapagliligtas sa atin sa tiyak na kamatayan? Kamatayan sa katawan at kamatayan sa kaluluwa. Una, yung katawan. Ikalawa, sa ikalawang pagparito, kamatayan ng kaluluwa sa impyerno. Paano ang paraan para mailigtas natin ang katawan natin ito at ang katawan natin na siyang ating kaluluwa? 6:16 ng Romanos. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, kayo'y mga alipin niya inyong tinatalima? Putulin ko muna. Ito'y nagpapaliwanag. Hindi ba ninyo nalalaman kung sino yung sinusunod ninyo? Yun ang hari ninyo? Yun ang Diyos ninyo? Yun ang Panginoon ninyo? At kayo'y alipin noon? Napakaliwanag po. Alam na natin ang utos aral ng mga demonyo. Tapos nariyan pa rin tayo. Pagsamba sa larawan. Mga kapatid at mga magulang, paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, pakikiapid, pangangalo niya, pag-ibig sa salapi, lahat ng katampalasanan, yan ang Diyos ninyo. Hindi ba ninyo nalalaman kung kanino ninyo inihahandog ang inyong sariling katawan? Kayo nagiging alipin nila. Mga kapatid at mga magulang, kaya nga sa 6:17 ang wika, paman din sa Romanos, dadapot salamat sa Diyos na bagaman kayo'y naging mga alipin ng kasalanan. Nung araw naman alipin tayong lahat ng kasalanan, maski ako. Maski kaming mga mag-aanak, di ba galing tayong lahat sa simbahang Katoliko? Di ba nang dumating si Magallanes, lahat naman ng Pilipino, sa pamamagitan ng tulis ng tabak at ng mga kanyon at mga baril, pinayakap tayo dyan sa paglilingkod sa mga larawan. Dadapot salamat sa Diyos. Bagamat kayo naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon, sa uri ng aral. Ayan, dyan po mapasok ang kahalagahan ng aral na pinagbigyan sa inyo, ibinigay sa atin. Ano ba binigay sa atin? Kaya tayo naging iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ang wika ni Apostol Pablo, 1 Korinto 15, 1-2. Ipinatatalastas ko sa inyo ang ebanghelyo
Ano ba ebanghelyo? Iniaaral yan, di ba? Ipinatatalastas ko sa inyo, ipinaalaala ko sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangaral. Ligtas kayo kung masama ninyong sinusundan. Maliban na nga kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Sa makatwid, tayo po naligtas sa kamatayan sa pamamagitan ng ng ebanghelyo. Napakinggan natin at tinanggap natin. At 6:18 ng Romanos, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan. Ayan. Malaya na tayo sa kasalanan. Naging mga alipin tayo ng katwiran. Naging alipin tayo ng katwiran. Kaya nga sa 6:22 ng Roma, dadapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin na tayo ng Diyos. Kayo'y merong inyong bunga sa ikababanan at ang wakas ay buhay na walang hanggan. Ayan. Paano ako abantao? Walang kapangyarihang mailigtas ko ang aking sarili sa bagsik ng galit ng Diyos. Una, sa kamatayan sa laman. At ikalawa, higit na nga, paano ko maililigtas ang kaluluwa ko sa kamatayan sa impyerno? Sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kailangang atin talagang pakikinggan, susundin, isa sa kabuhayan, ligtas tayo. Kung matama nating sinusundan at tayo naging mga alipin na ng Diyos. Pag umalis kayo sa mga utos-aral ng mga tao, katha ng mga Hudyo, utos-aral ng mga demonyo, Tito 1:14 at 1 Timoteo 4:1-3, ligtas tayo, lumayas na kayo dyan sa mga demonyong mga iglesia na yan. Huwag kayo magagalit sa akin. Diretso na usapan ngayon. Malapit na ikalawang pagparito, kumakatok sa inyong mga puso ang Diyos sa pamamagitan ng mga aral na ito. Lumayas na kayo sa kanila. Galatias 1:8 at 9. Itakwil na ninyo sila. Magsama-sama tayo, mga kapatid. Ngayon, ang mga huling katanungan po natin, paano tayo lubos na makatitiyak na makakapasok sa buhay na walang hanggan? Apokalipsis 20:15. Balikan natin na sinabi ni Pablo kanina. At kung ang sino man ay hindi masumpungan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, ibinulid sila sa dagat-dagatang apoy. Paano lubos tayong makakatiyak na tayo mapapasama ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Pag wala tayo sa aklat ng buhay sa langit, tatapon tayo sa impyerno kapatid na Cirilo, ibig kong makatiyak ako, paano ang paraan? Paano ang paraan ang pangalan ko maisusulat yan? Mga kapatid, una sa lahat, nalalaman natin, ang wika ng Panginoon, magsihayo kayo sa buong sanglibutan. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabinyagan lubog sa tubig. Saan? Sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, salita ng Diyos, ebanghelyo. Ang ibig sabihin, ang sumasampalataya at mabautismuhan sa Iglesia ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po. Mga kapatid at mga magulang, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ayaw sumampalataya, ayaw magpabinyag, ayaw sumama sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, parurusahan. Saan? Sa impyerno! Walang katapusang kamatayan. Ang tanong, kapatid na Cirilo, kung ako po'y nabinyagan na sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, meron pa bang itinuturo ang Diyos na kailangang gagawin ko para makatiyak ang pangalan ko'y hindi mabubura sa aklat ng aking pangalan o aklat ng pangalan na iniingatan ng Diyos sa langit? Huling talata, Filipos 4:3. Oo, ipinamamanhi ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal, nagtrabaho, gumawa sa loob ng iglesia. Mga membro ito Sila'y nangagpagal na kasama ko sa ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan nangasulat sa aklat ng buhay. Hindi porke iglesia ka nga ng Diyos kay Kristo Jesus
Nabinyagan ka nga rito sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang pangalan mo nasa aklat na ng buhay, hindi? Ano sabi ni Apostol Pablo? Mga kapatid sa Pilipos, ipinamamanhik ko sa iyo tapat na kasama sa pagtulong. Tulungan mo ang mga babaeng ito. May pinakikilalang mga babae, mga kapatid sa iglesia. Sila'y nangagpagal. Kasama ko rin naman sa Ebanghelyo. Kasama rin ni Clemente, mga lalaki naman, at ng ibang aking mga kamanggagawa. Ang ibig sabihin, ang mga lalaki at mga babaeng ito, tulungan mo rin naman. Sila'y kasama ko saan? Sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa pagmimisyon. Sa pagpapangalat ng Ebanghelyo o ng salita ng katwiran at ng katotohanan. Nakatulad po ng nakikita ninyong ginagawa ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus mula dito sa Los Angeles, sa lahat ng kaparaanan, mga kapatid, una na nga sa pagpapadala ng mga CD-ROM sa inyo na libre, walang bayad. Pakikinggan na lamang ninyo sa pagpapalathala namin sa mga YouTube at sa tinatawag na Facebook. Sa ganitong paraan, nagpapagal kami, nagpapagal tayo. At ang ibig naman ng Diyos kayo na malalayo sa amin, kung ibig ninyo mapasulat ang inyong mga pangalan sa aklat ng langit. Hindi naman namin kayo inuutusang umabuloy. Nasa sa inyo na yon. Kamukha ni kapatid na Concepcion Trinidero, tao sa kanyang puso. At yan pinatutunayan ko, bata pa si kapatid na Concepcion Kahit saan makarating yan, talagang hindi nalilimutan ng iglesia. Ang hinihiling na lang namin sa inyo, charity begins at home, kayong mga nakikinig ngayon, itong pinadadala namin CD-ROM, may parinig naman ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga manugang. Meron ako nakikita Mga kasama nating tumatanggap ng CD-ROM, pero yung mga anak nila hanggang ngayon sumasamba pa rin sa mga Kristong kahoy. Mga kapatid at mga magulang, matakot kayo sa Diyos. Charity begins at home. Hindi naman ibig ng Diyos na pilitin ninyo yung mga anak ninyong yan Pagsabihan lang ninyo, pangaralan, turuan lang ninyo, ginawa na ninyo ang inyong katungkulan. Kung ayaw pa rin nilang umalis kay Virgin Maria, bahala sila sa buhay nila. Pagdating natin sa langit, walang anak, walang asawa. Mga kapatid, lahat tayo pare-pareho. Kaya huwag ninyong panghinayangan yung mga anak ninyo na yan. Pero may katungkulan tayo. Ipangaral sa kanila, ituro sa kanila, hikayatin sila. Agawin natin sila sa apoy, pero kung nagpupumilit kay Virgin Maria, bahala ang Diyos sa kanilang mga sariling mga pamumuhay at sa kanilang sariling kapalaran. Hindi natin sila maililigtas. Alam natin ang kasaysayan ng mga unang mga banal. Maging si Propeta Samuel, may mga anak siya na tiwali. Kaya nga, mga kapatid at mga magulang, nagalit kay Samuel ang mga Israelita dahil nang matanda na si Samuel, yung mga anak niya naghari-harian at naggawi ka nga kumbaga sa huling araw na ito what are we empowered for? Sila naman ang nagsamantala sa mga anak ng Diyos, kaya nagalit nagalit ang mga anak ng Diyos kay Samuel dahil siya isang propeta, yung mga anak niya, yung mga tiwali. Si Nadab at si Abiho, na mga anak ni Aaron nung araw pa, nung unang panahon pa, sinunog ng Diyos. Mga anak ng mga banal yan. Pero wala ritong walang nepotismo sa iglesia ng Diyos. Kahit ang mga anak ko, inaamin ko sa inyo, marami akong anak, mga sutil, matitigas ang ulo. Pero, ginagawa ko ang aking katungkulan, pinangangaralan ko. At kung ayaw pa rin nilang makinig, bahala sila. Hindi ko naman sila maililigtas Sabi nga sa Ezekiel 14:14, kapag ako'y nagpasugo ng mga tabak, digmaan, kagutom, kapigatian sa lupa, kahit na naroroon si Nunong Noah, si Propeta Daniel, at si Propeta Job, hindi nila maililigtas ang sinumang mga anak ng mga tao. Ang ililigtas lang nila ang kanilang sariling kaluluwa dahil sa kanilang mga kabanalan. Napakaganda po ng ating napakinggan sa Huwebes po ng gabing ito.
Ang tinatawag na kaparaanan upang ang pagiging aba natin ay maligtas, una, sa kamatayan sa lamang. At higit na nga ang ikalawang kamatayan, ang kamatayan sa impyerno. Kahit na po tayo nagbabanal, kahit na tayo sumusunod sa katwiran ng Diyos, mamamatay din po tayo, mamamatay din po ako. Pero ang pinakamahalaga po, nalalaman natin habang tayo nabubuhay, tayo po ay lumalakad sa daan ng buhay, sa daan ng katwiran, sapagkat tayo'y kanyang gawa. Efeso 2:10, nilalang ng Diyos para kay Kristo upang lumakad sa lahat ng mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa para siya nating lakaran. Para sa ikalawang pagparito ng Panginoon, ang wika nga sa Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang wakas, sila lang ang maliligtas. Sa ikalawang pagparito ay malaman ng Panginoong Hesus, nagtitiis tayo. Aabutan niya tayo, umaawit ng Alleluia. Aabutan niya tayo, nakikinig ng mga aral. Aabutan niya, gumagawa tayo ng kabanalan. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon po, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito raw ang muli niyang ipagkaloob, una na nga sa ating lahat na mga mag-aanak, sa ating mga kapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, at sa lahat ng ating mga kaibigan na kasama nating nakikipag-aral at gumagawa ng mga gawang kabanalan sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng ating ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang kanyang maluwalhati at banal na pangalan.